ano to? Paano ka maka-retreat na yung Diyos mo pinako sa krus? Ako ang Diyos tapos ipako mo ako? Putang. Stop! Stop! Sino dadating? Si Pope. Gusto ko tawagan. Pope, ka umuwi ka na. Ako ang hari ng langit dito sa lupa. Itong Katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Pumunta ng tao. Ito pala ang Katoliko. Pag inabot ng libog, madre, kung ang mga bakla, mga bata, most of the priests are homosexual. Who needs a religion like that? Etong kaibigan mo. Ako ang bagong langit. Ako ang Diyos. Ako ang bagong langit. Stop! O ano, papabudol pa ba kayo? May kasabihan na ang kakambal ng sinungaling ay magnanakaw. Pero para kay Vice President Sara Duterte, okay lang ang maging sinungaling. Hindi dapat nagiging issue ang honesty ngayon. Lahat sila sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. Ito ay pinatunayan ng kanyang ama na naluklok pang Pangulo ng Bansa. Hindi ako tatakbo ng presidente. In 2016, I will retire from public life for good. Sinungaling. At nangutang ng nangutang hanggang mabaon sa utang ang Pilipinas. Si BP Sara lumustay ng milyon-milyong confidential funds, 125 million sa loob lamang ng 11 araw. Samantalang ang kapatid na si Pulong ay nagpasasa sa 51 bilyong public works fund sa loob lamang ng 3 taon. It all runs in the family, yung pagiging sinungaling at pagiging magnanakaw. Olala, chika, el manga. Alam nyo ba na ang A is for Apple at I is for Amy? As in, Amy the toxic ate. Now you know. But do you know what you do not know? Gusto nyo bang malaman kung ano ang napakalaking kasalanan ni toxic ate kay Utol BBM? At gusto nyo rin bang malaman kung sino ang dahilan kung bakit marami ang nawalan ng ayuda sa 4Ps? Totoo ba na iba ang tunay na ama ni toxic ate? Ito pa lang si Toxic Ate ay matagal na palang nag-ghosting ng kanyang kapatid na si Pangulong BBM. Ito yung puro siya pa-display pero literal na invisible siya sa first family. As if she does not exist. Delikado yan, te. Baka bigla ka na lang tumagos sa pader. Oh, di nyo alam yan, no? Now you know. Mabuti ba pala itong si Apo Wang O de Chopper? At de beso-beso pa noong nakipag-eyeball si President BBM. Samantalang itong si Toxic Ate, lahat na yata ng klase ng papansin ay ginawa na niya. Sinabi na ni PBBM na hindi napapanahon kasi dapat nakatutok tayo sa hanap buhay ng tao. Ang kulit! For us to take full advantage of the new economy, we have to amend the Constitution. Pero dead manes, bumbanes pa rin si Utol BBM. Haplusin na Oh, di ba nga may pa-prayer pa siya kuno as if siya talaga ang bida. At hindi siya villain o kontrabida. Puro rin siya pa-cute sa mga Duterte only to be given a major supalpal by Baste Duterte of the Budol Clan of Davao. May pa-join-join pa siya sa mga rally sa Davao according to Duterte's butiking lawyer Sal Panelo. Hindi naman talaga siya welcome. Kung inyong matatandaan, di ba nga't pinagmumura ng mga Duterte si BBM pero wala man lang siyang ginawa? Mukhang masayang-masaya pa siya. Pangising-ngisi lang siya sa gilid as if walang nangyari. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya. Talaga namang re-revolution yung damdamin. Okay na sana na mumura-murahin ng mga Duterte ang Pangulo, pero kung sarili mong kapatid ang minumura, makukuha mo pa bang ngumiti? Ilang kapatid po ba nasaktan po kayo sa mga Nakakaloka. No way, di ba? Now you know. Ako naman hindi siya tunay na kapatid. Ang sabi pa ng butiking si Sel Panelo, nakikisama lang si Toxic Ate sa ampo ng mga Duterte dahil initsapwera ang senador ng kapatid ng Pangulo. Kumbaga, naghahanap lang siya ng kakampi, kaya kahit sinong demonyo,
ay kakampinan niya. Ang tsakit-tsakit, di ba? Alam niyo ba kung bakit? Talaga naman palang greedy, sakim, swapang itong si Toxic Ate. Bistado na siya pala ang utak at pasimuno ng ilang mga petisyon para ma-disqualify ang kanyang sariling kapatid sa presidential race. Nakakahiya! Oh, alam na this. Feeling kasi ni Toxic Ate, siya ang ipapalit na replacement kay BBM who was then the frontrunner in all presidential surveys because she carries the name of Marcos. Ambisyosa kate! Tapuking din ang kanyang ginawang pagsubit ng 13 billion pesos na pondo sa 4Ps para sa kanyang pamumulitika. Anyway, na-discover ng kampo ni BBM ang masamang plano ni Toxic Ate. Kaya doon nagsimula ang pang-ghosting sa kanya ng First Family. Mismo ang kausap niyang taga-Comelec na nilapitan niya ang nagchika kay Presidente at ibinilik pa ang perang gagastusin sana para sa kanyang disqualification. Sa pamilya, bukod tanging si Toxic Ate lang ang may deadmanes bumpanes sa eyes ni President BBM at Madam Lisa. Pagka sa fairy tale ay nabanish at ibinoon sa bundok tralala tong evil witch na si Toxic Ate. Oh, di alam nyo na ang kwento ni Toxic Ate? Babalu! Babayu! Okay, so grabe magkaabay, no? Grabe yung paggawa no, yung kay Senator Amy Marcos. Actually, sabi ni Senator Amy Marcos na binadgetan daw